So guys, another day, another job. Ang ipapakita ko naman sa inyo guys kung paano ako nag-build ng island. So ang una-una kong ginagawa guys ay gumagawa ako ng base. Kaya matibay yung base dahil ang countertop natin dito guys ay mabigat, yung quartz at saka malapad. Mas malapad kaysa mga cabinet natin dahil meron tayong overlap sa front at saka dito sa side para makapaglagay tayo ng mga upuan dito. So kalikuran, yung cabinet, isang 24 at saka isang 15, magkatalikod sila. Kaya makikita nyo guys kung itong floor plan ang ginawa natin sa kitchen. At saka ito naman yung island natin. So makikita nyo guys kung saan ang side view niya. Mayroong tukik dito at saka tukik doon sa kabila. At saka yung countertop natin na mayroong overlap doon, 8 inches at dito rin may 8 inches. Para makabalagay ng dalawang upuan dito kahit 5 upuan doon sa back. Okay, so magkano na tayo ng cabinet guys. Ang cabinet pala natin guys ay 15 at saka 24. So magkakaparehas ng size yung magkakatapat. Okay. Nailagay na natin ang mga kabinet natin. So ang gagawin lang natin guys ay i-screw lang natin, i-align. Ay malalagyan ng countertop. May 8 inches na overlap doon. May 8 inches din na overlap dito para makapaglagay ng mga high chair. 1, 2, kahit di mapas kabila. So malapad guys yung countertop natin dito. Okay naman dahil maluwang ang space. Dito sa kitchen at saka sa living room. Pag naalis tayo guys ay makikita nyo maluwang na siya. Marami pang kulang ito. May mga panel pa tayo dito para matapan itong side nito, hindi makikita yung joint. Ang isa dito guys, pupunta rito yung magsusukat dahil yung magsusupply siya na rin ang mag-install. So pupunta lang natin yung company nila para mapili natin kung anong klaseng countertop. Depende sa homeowner guys kung anong gusto. At ipapakita namin sa inyo guys pag i-install yung countertop. Ano yun guys, quartz. So sana ay subaybayan ninyo at abangan ninyo yung susunod na video namin guys dahil ipapakita namin kung paano natin tatapusin itong island na ito. Thank you guys for watching.